Breaking news, mga militanteng grupo ng Hamas nasa revenge mode na pagkatapos ng Gaza Hospital Strike. Military ng Israel may hawak ng audio at video evidence na nagpapatunay na hindi ang airstrike ng Israel ang tumama sa Gaza Hospital, kundi ang isang failed rocket launch ng Hamas. Russian President Vladimir Putin may matinding pahayag ukol sa nangyaring hospital attack sa Gaza. Israel, pinayuhan ng kanilang mamamayan na nakatira sa Turkey na lisanin na ang Turkey dahil sa pinangangambahang malawakang pag-atake sa lugar. At lahat ng news na yan ay ating aalamin sa JP Amazing Stories. Militanteng grupo ng Hamas nasa revenge mode pagkatapos ng Gaza Hospital Strike. Ang Palestinian group na Hamas ay naglunsad ng isang rocket barrage patungo sa Israel. Ang deadly bombardment ay nangyari matapos ang nangyaring pagbomba sa ospital sa Gaza na pumatay ng lagpas 500 katao. Sa isang video na inilabas ng Hamas, ang rocket rain na inilunsad ng isang Palestinian group ay muling makikita sa south ng Israel. Ayon sa Hamas, ang pag-atake ay ganti sa massacre ng mga inosenteng Palestinian. Ang rocket rain ay naganap habang si American President Joe Biden ay nakikipag-meeting sa Israel officials sa Tel Aviv, pero military ng Israel ay may hawak na audio at video evidence na nagpapatunay na hindi ang airstrike ng Israel ang tumama sa Gaza Hospital kundi ang isang failed rocket launch ng Hamas. Inilabas ng militar ng Israel ang sinabi nitong 1-minute audio intercept ng dalawang operatiba ng Hamas na pinag-uusapan ang pagsabog sa ospital at kinikilala na ito ay resulta ng isang nabigong pag-atake ng Palestinian Islamic Jihad Group. Pakinggan natin ang audio recording. نشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني. ايه؟ فهم بقول لك عون الجهاد الإسلامي. من علمنا هذا؟ شكله من علمنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غير جرثومة. عاد هذول من فريق من المصدر الورق يتسلك محط فيه. ايش الاسباب؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة ورا؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Russian President Vladimir Putin may matinding pahayag ukol sa nangyaring hospital attack sa Gaza. Ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay naglabas ng isang strong statement tungkol sa pag-atake sa ospital sa Gaza. Sa isang mensahe sa Israel, inulit din ni Putin ang paninindigan ng Russia sa estado ng Palestinian. Sinabi niya na ang Russia ay palaging sumusuporta sa pagtatayo ng isang Palestinian state. Ang mensahe ni Putin para sa Israel ay nangyari noong ang Pangulo ng Amerika na si President Biden ay bumibisita sa Israel. Pakinggan natin ang kaniyang pahayag. Что касается удара по, как вы сказали, по госпиталю, трагедия, которая там произошла, это ужасное событие. Но сотни убитых и сотни раненых, это, конечно, катастрофа. Israel pinayuhan ang kanilang citizens na nakatira sa Turkey na lisanin ang bansa dahil sa pinapangambahang malawakang pag-atake sa lugar. Ang National Security Council ay nagbigay ng warning laban sa pag-travel sa Turkey at Morocco dahil pinangangambahan nila na ang mga Israeli tourists o travelers ay magiging target ng mga galit na mga tao na sanhi ng Israel-Hamas war. Ayon sa NSC na itinataas nito ang alert level sa Turkey sa level 4 at nananawagan sa lahat ng mga Israeli sa bansa na umalis sa Turkey sa lalong madaling panahon. Para sa Morocco, ang antas ng banta ay itinataas sa level 2 at ang mga turistang Israeli ay binalaan na mag-ingat. Dalawang turistang Israeli
ang napatay ng isang Egyptian police sa isang pag-atake noong nakaraang linggo. Nanawagan ang Saudi Arabia sa kanilang mga citizens na nasa Lebanon na umalis na sa lalong madaling panahon sa lugar na ito. Pagkatapos ng Hamas, susunod naman ba ang Hezbollah na magla-launch ng all-out war laban sa Israel? Ang takot na magkaroon ng multi-front war laban sa Israel ay lumalaki sa bawat pagdaan ng araw. Ang latest move ng Saudi Arabia ay nagpalakas sa hinala ng mga tao na may posibilidad na sumali na nga ito sa gera. Naalarma ang Israel military experts sa anunsyong ginawa ng Saudi Arabia. Halos 18 Lebanese na ang namatay dahil sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ano ba ang totoong layunin ng Hamas? Paghahasik ng lagim, iyan ang matagal ng ginagawa ng Hamas sa Israel. Suicide bombings ang pangunahing paraan ng Hamas para ipakalat ang kanilang propaganda at campaign of terror. Bukod sa bombings, kumukuha rin sila ng mga bihag at pinapatay nila ang mga importanteng targets tulad ng mga politiko at activists. Pero ano ba talaga ang layunin ng Hamas? Ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Ano kaya ang posibleng maging ending ng kanilang baluktot na pakikibaka? Ang grupo ng Hamas ay offshoot o parte ng isa pang malaking grupo na kilala bilang Muslim Brotherhood. Noong 2006, nanalo sa shock elections ang Hamas, dahilan upang makontrol ng grupo ang Gaza. Nang makontrol ng Hamas ang Gaza, lumakas palalo ang impluensya ng grupo at maraming beses silang nakipaglaban sa Israel. Matatandaan natin na lumusob ang Hamas sa Israel noong October 7 at mahigit 800 na sibilyan ang kanilang pinatay. Ang kabrutalan ng Hamas ay halos maikukumpara sa ISIS. Pero sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel, mas malala pa ang Hamas sa ISIS. Ayon sa mga eksperto, ang layunin ng Hamas sa pag-atake ay i-provoke ang Israel sa isang matinding ground war sa Gaza para mawasak ang peace effort sa gitna ng Israel at Palestine. Kapag nangyari ito, lalong magiging magulo sa Middle East at madadamay sa gera ang iba pang Arab countries. Ngunit may malalim na kontradiksyon sa likod ng karahasan at identity ng Hamas. May mga nagsasabi na magkakampi talaga ang Sunnis at Shias, ang dalawang sekta ng relihiyon ng Muslim. Ang agenda ng Sunni Shia ay taliwas sa mga layunin at ideolohiya ng Hamas at ito ay makakaapekto sa kinabukasan ng grupo. Sa kasagsagan ng unang intifada noong 1987, binuo ng isang estudyante na si Ahmed Yassin ang grupo ng Hamas. Ang unang intifada ay ang malawakang revolusyon ng Palestine sa Israel. Galit si Ahmed sa Israel dahil ang pamamalakad ng bansa ay maihahalin tulad sa apartheid regime, kung saan marami ang naapi at natanggalan ng karapatan. Ginawang layunin ni Ahmed ang jihad para tuluyang wasakin ang bansa ng Israel. Si Ahmed ay hindi naniniwala sa peace talks. Para sa kanya mabagal ang peace talks at diplomasya. Naniniwala si Ahmed na karahasan ng solusyon at dapat handa ang mga jihadists na pumatay ng mga Israeli. Gusto rin ni Ahmed na magkaroon ng malaking ground war na aabot sa Lebanon para makasali ang Hezbollah. At kapag nangyari iyon, madadamay na rin ang Estados Unidos at Iran. Magkakaroon ng matinding digmaan sa Middle East at tuluyang mabubura ang Israel. Iyan ang gustong mangyari ni Ahmed Yassin. Kahit na panay karahasan ang ginagawa ng Hamas, meron ding civic at political duties ang grupo. May civilian arm ang Hamas at ito ang nagpapatakbo ng government operations tulad ng pagpapanukala ng social security system o pagpapakalat ng propaganda. Pero ang mga responsable sa pag-atake sa Israel ay ang Al-Qassam Brigades na malaking parte ng Hamas. Ang mga brigades na ito ay kumikilos mula sa tunnels sa ilalim ng Gaza. Mailap ang Al-Qassam Brigades at kaya nilang lumipat ng posisyon ng mabilisan. Noong una, maganda pa ang relasyon ng Hamas sa mga Arab countries tulad ng Saudi Arabia at Iraq. Binigyan din ni Saddam Hussein ng funding ang kilabot na grupo. Ngunit noong 1990, nagkaroon ng alyansa ang Hamas at Hezbollah at Iran ang naging pinakamalaking supporter ng Hamas. Nagpapadala ng pera, supplies, munitions at missile technology ang Iran sa Hamas,
kaya lalong lumakas at naging mas agresibo pa ang grupo. Hindi inaasahan ng Israel ang pagtutulungan ng Hamas at Hezbollah. Nang pinadala sa Southern Lebanon ang mahigit 400 members ng Hamas at iba pang grupo kasama na ang Hezbollah, inisip ng Israel na maglalaban-laban ang mga ito. Subalit, hindi ito nangyari. Naghati sa resources ang mga militant groups at sunod-sunod silang lumusob sa Israel gamit ang suicide attacks. Sa loob ng ilang taon, walang humpay na umatake ang Hamas at iba pang mga grupo. Naapektuhan ang Oslo Accords, ang policy na magwawakas sana sa sigalot ng Israel at Palestine gamit ang two-state solution. Nagkaroon pa ng ikalawang intifada na nagdulot ng malawakang karahasan na kumitil sa mahigit 1,000 Israelis at 3,000 Palestinians